Guys Idol, magandang hapon po sa inyong lahat. So yung vlog content natin ngayon is tungkol po sa aking sagot sa comment ng isa sa aking mga viewer tungkol po sa ginawa kong vlog content. Ito po. Ito'y tungkol sa LTAP and firearm registration. Sinabi niya, Sir, kung ara sa sulod sang private car ang license firearm, may kaso. Takpon giyapon. Sir, kung nandyan sa loob ng private car yung license firearm, may kaso ba? Or pwede bang hulihin? Yan po yung kanyang tanong. Unang-una po sa kay Sir Nestor Diquinia Jr., ako po'y nagagalak at nasisiyahan sa iyong tanong. So ito pong aking sagot. Malinaw po yung sinasabi ng batas tungkol po sa firearm na bawal pong dalhin yung firearm sa labas ng iyong bahay o residence kung wala kang PTC-4 or permit to transport, kahit na yung baril mo is may firearm registration or sabihin na natin na you are an LTAP holder. Yan po yung sinasabi ng batas. Guys Idol, ito po yung linawin natin. Kahit na you are an LTAP holder, firearm registered, or may PTT ka, or may PTC-4 ka, kailangan kapag ilabas mo yung baril mo, you make sure na yan ay nakalagay sa box or case, nakatago, cancelled yan guys Idol. Hindi yan pwede ilabas-labas or makita ng ibang tao in plain view. Sabihin natin, dumaan ka sa isang checkpoint kasi marami ngayong mga checkpoint na ginagawa yung ating kapulisan dahil malapit na yung eleksyon. So sabihin na natin dumaan ka doon, pinara ka ng pulis. Then the police order you to on the light inside your car and open the window. So hanggang dyan lang yung order ng pulis. Pag mag-order yung pulis na Sir, pwede bang buksan yung compartment na yung sasakyan? Hindi pwede yan, guys. Kasi yung rule on checkpoint is only limited to visual search o visual inspection. Kailangan plain view, nakikita sa mata sa pamagitan ng paggamit ng flashlight. Now, kapag pinilit ng pulis na buksan yung compartment na yung sasakyan at may nakitang firearm sa loob ng iyong sasakyan, it found out na walang PTC-4, permit to carry firearm outside residence. Hindi pwedeng kasuhan ng pulis ng violation under 10591 yung nasabing tao because yung na-recover na firearm is considered as illegally obtained evidence. Hindi yan magagamit as evidence in any court of law that would fall to the concept sa tinatawag na fruit of poisonous tree. So guys Idol, sa kay Sir Nelson Diquinia, sana Sir, nasagot ko po yung inyong katanungan sa inyong tanong tungkol po sa aking vlog content. At sa lahat po ng mga viewers ko dyan, so mag-comment po kayo sa aking comment section at sisikapin ko pong masagot lahat ng inyong katanungan sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako abogado, ako po isang pulis, pero hinihimay-himay po natin yung nakasaad sa ating batas para maunawaan natin, mabigyan ng informative yung ating mga guys idol dyan, no? Na maunawaan yung mga batas na ipinatutupad ng ating bansa.